Hello guys, ayan guys, ito yung mga Pilipino na pinagbibintangan ng bansang China na hinuli nila doon sa bansang China. Itong mga Pilipino na to, pumunta doon to sa China upang magtrabaho. Ngayon, hinuli sila ng bansang China dahil pinagbintangan sila na Filipino spy, nang iispiya kuno sila sa China. Ngayon mga kababayan, ito na po yung gumaganti na, tingin ko gumaganti na itong bansang China sa pang-iispiya kuno, no? Dahil may mga kababayan sila dito sa Pilipinas na hinuli at pinagbibintangan din na Chinese spy, no, na nang-iispiya kuno dito sa bansang Pilipinas. Hindi pa naman natin na masabi na sila talaga ay nang-iispiya rito sa Pilipinas, bagamat ay korte lamang ang makapagsasabi kung sila nga talaga ay ispiya dito sa Pilipinas o nang-iispiya sa Pilipinas. Bagamat ng kaso ay nasa korte na, pero mga kababayan, itong Pilipino na to, itong tatlong ito ay kawawa po ito pag ito ay nilitis doon at napatunayan doon sa bansang China na sila ay ispiya, no? Ispiya ay malamang mabigat po ang kaparusahan nito. Pero sa akin mga kapatid, hindi ako naniniwala na ito sila ay mga Filipino spy, no? Bakit naman sila mag-iispiya doon sa bansang China? 'Di ba? Isipin mo na lang. Bakit naman mag-iispiya doon sa bansang China? Hindi naman natin sila kalaban. 'Di ba? At hindi naman tayo makikipaglaban sa kanila pagdating sa digmaan. Bakit? Ang lakas-lakas ng bansa na 'yan, kakayanin mo ba 'yan? 'Di ba? Kahit hindi na sila pumunta rito sa Pilipinas, ay yung mga missiles nila ay abot dito sa Pilipinas. Ikumpara nyo na lang kung makikipag-away tayo sa bansang China, di ba? Sila may mga nuclear, tayo wala. Ilan po ang kanilang mga barko na pandigma? Napakarami. Ilan ang kanilang mga jet fighters na pandigma? Marami. So isang pitik lang sa atin, tapos na tayo, kung walang tutulong sa atin. Ngayon, itong Chinese government ngayon ay gumaganti, no? Gumaganti dahil marami-rami na rin ho ang nahuli dito sa Pilipinas na mga kababayan nila na mga Chinese na hinuli ng Philippine Authority, dahil kuno ay nang iispiya. Kamakailan lamang may hinuli sila. I think yung sa balita ay 6. Ang kinaso ay kidnapping at saka ispiya daw, no? Ispiya kuno, no? Aywan ko lang, no, kung totoo talaga na sila ay nang ispiya, dahil na huli yung 6 na Chinese ay doon sa Subic, Zambales. Subic, nasa beach po sila, nasa Grande Island, no? Doon sila hinuli na mga Philippine Authority at pinagbibintangan sila na ispiya. Ngayon, ang pagbibintang natin sa kanila na ispiya ay nandito na. Gumaganti na ang China. Gumaganti na ang China sa panghuhuli ng mga Pilipino at pagbibintangan din nilang Philippine spy sa China. Pag nahatulan po ito roon, ay talagang naniniwala ako na mabigat ang kaparusahan. Kawawa naman yung mga pamilya nila. Kawawa po yung mga pamilya nila dito sa Pilipinas na sila ay nagiging biktima ng bangayan ng dalawang gobyerno, no? Dalawang gobyerno po ang nagbabangayan, Pilipinas at saka China. 'Di ba?
Ang Pilipinas nang aaresto ng mga Chinese people dito sa Pilipinas dahil sa mga paglabag sa nag-iispiya kuno, no, nag-iispiya. Ngayon, itong China, gumaganti na ngayon, nanghuli rin ng mga Pilipino, 3 Pilipino ito na hinuli nila kamakailan lamang kahapon ata o nung nakarang araw. Hinuli nila at sinasabi na umamin daw sa video, no? Baka naman pakulo lang siguro to ng China, no? 'Di ba? Ngayon itong mga Pilipino at alam nyo, kawawa sila. Sila yung naiipit sa nag-uumpugang mga bato, no? Nawala naman silang kinalaman, pumunta lang sila sa China para magtrabaho, no? Pero sila po ay naiipit sila sa bangayan ng Pilipinas at China dahil sa pagbibintang ng espiya ang mga Chinese people dito sa Pilipinas. Ngayon gumaganti na rin sila, no? Kawawa naman ho, no? Kawawa naman kung talagang hindi naman talaga sila espiya at hinuli talaga, no? Sana maging aware ang kabilang gobyerno at ang gobyerno ng Pilipinas. Pag sila ay nilitis doon sa mga hukuman doon sa China, malamang ay mabigat ang ipapataw nito. Death penalty pa rin ang China, no? Sa mga malaking pagkakamali o kasalanan. Pagkakasala nito, baka mabitay pa to dahil sa pinaggagawa, no? Pinaggagawa ng gobyerno natin na nanghuhuli na mga Chinese na pinagbibintangan alleged. Hindi pa naman napatunayan na sila ay espiya, nasa korte pa naman yung kaso, no? Sila ay mga inosente pa rin, no? Na pinagbibintangan kuno na Chinese spy, no? Tanging husgado lamang ang makapagsasabi kung talagang yung mga hinuli ng NBI at pulis ay mga Chinese spy. 'Di ba? O aywan ko ba ngayon sa government, ano? Iba kasi nakikita ko ngayon sa gobyerno ng Pilipinas. Ang nakikita ko kasi iba Pati yung mga fake news, hinahabol na nila, no, lahat na mga fake news kuno nagpo-post na mga fake news ay hinahabol na ngayon ng gobyerno ng Pilipinas. Ay nako, pagtutuunan nyo pa ba ng pansin yan, bagamat mga may paglabag, may mga paglabag, di kasuhan. Pero parang nakikita ko na, parang naman lang nakikita ko na nakatutok ngayon ang gobyerno sa panghuhuli na mga fake news. Samantala, napakaraming mga kaso na mabibigat na mga kaso na dapat resolbahin at problema ng bayan. 'Di ba? Unang-una, itong sa West Philippine Sea. Kamakailan lamang, kahapon ata, nasa Zambales na yung Coast Guard ng China. Nasa Zambales na, no? Pero tinataboy lang nila, wala silang nagiging aksyon. Nire-radio challenge nila, itataboy nila. Mga sir, ano po ba ang hakbang nyo talaga para maprotektahan ang katubigan ng Pilipinas? Dahil gagawin nila yan kung kayo ay malamya. Sa totoo lang. Kaya nga inuulit-ulit ng China na harasin ng mga Coast Guard yan. Dahil wala tayo nagiging yung matigas na hakbang. 'Di ba? Radio challenge mo lang, itataboy mo lang. Pumapasok na sa ating exclusive economic zone. Ano pa bang inaantay nyo? 'Di ba?
Unahin nyo po yan ang problema, huwag doon sa mga fake news. Diba? Unahin nyo din itong mga Pilipino na to na inaresto ng bansang China, no? Inaresto dahil sa pang-iispiya kuno, diba? Ganti-ganti lang po yan. Ayan na, nakikita nyo na, gumaganti na yung bansang China, diba? Di kawawa naman to mga pamilya nito. Pumunta lang to ng China para magtrabaho.